marinig muli ang tinig ng Panginoon sa kanyang gawain. Hallelujah. Kaya naman tayo ay umawit. Hallelujah. Magpatuloy sa pag-awit sa Panginoon ng mga pagsamba habang aking tatawagin sa pangalawang ulit ng ating inawit na yan. Hallelujah. The Father's Hand, ang ating kapatid, Mother Tim, na magbabahagi ng salita ng Diyos sa hapong ito. Hallelujah. Tayo umawit muli mga kapatid sa hapong ito. Hallelujah. Ating awitin yung chorus. Hallelujah. Glory. Salamat sa kamay ng ating Panginoon na siya nagmumulde, nag-asaayos ng ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Parang natin palakpakan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos. Tayo muko at manalangin sa panandalian. Nakila namin Diyos. Sa mga sandaling ito kami ay sa iyo lamang nagtiwala. Sa iyo lamang kami umaasa, O Diyos. Sapagkat Ikaw ang Diyos na napakabuti sa amin. O Diyos, sa mga sandaling ito, Ikaw lamang siya. Pinagkakatiwalaan, katulad namin inawit, O Diyos. Binibigay namin ang aming buhay sa kamay ng mamamalayo, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang siyang the great potter. Kaya sa mga sandaling ito, ang mga buhay ay binibigay lamang namin sa iyo. Pagpalain mo ang mga kabataan na nandito, O Diyos, ang bawat isa. Pagpalain mo ang sila na mga naghahanap sa iyo sa mga sandaling ito. Mangusap ka, kumilos ka, gumawa ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ang aking dalangin, Ikaw ang siyang mabot sa bawat isa. At sa mga sandaling ito, na mga pangailangan ng bawat isa, Ikaw ang siyang kumatagpo. Mayahan, Lord, na anumang mga bagay na pangahadlang na ginagawa ng kaaway ay Ikaw ang siyang magwasak, Ikaw ang siyang mag-break, O Diyos. Anumang mga bagay na ginugulo ng kaaway, Ikaw, O Diyos, na siya magsaayos. Bayan na kami ay lumakad lamang, naglilingkod, na Ikaw, ang Diyos, na siyang nalaluwalhati sa aming mga buhay. Pagpalain mo mga kabataan ito, Lord, ang mga salitang aming bubuksan ay pinagkakatiwala ko sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap. Ikaw ang siyang madakila sa aming kalagitnaan. Bayaan, Lord, na anumang mga bagay na nais mong sabihin sa aming kalagitnaan. Maging malaya ka, O Diyos. Maging malaya ka na mangusap. Bigyan mo kami ng spirito ng pagkaunawa upang maunawaan namin, maintindihan namin ang mga bagay na inihanda mo sa bawat isa. Ang aking dalangin, O Diyos, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad, Ikaw ang siyang gumawa at kumilos. Abutin mo ang bawat isa, Lord. Ano ang pangailangan namin sa mga sandaling ito? Nalalaman mo ang pangailangan ng bawat isa. Kaya sa ilang namin pinagkakatiwala, mga oras na lilipas, pangunahan mo kami, O Diyos, patnubayan mo kami sa iyong mga salita. Ilid mo kami sa iyong nais, sa iyong kalooban, sa iyong plan. Palay mong bawat isa. Lahat ng bagay na ito binabalik namin sa iyong papuri, pagdakila at pasalamat sa tangit na pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Okay, praise God. At habang tayo nakatayo, magbukas tayo ng ating Bible. 1 Peter chapter 4. Okay, buksan natin sa verse 10. Verse 10 hanggang verse 11. Ano ang basahin? Okay. The scripture says, as each has received the gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks
oracles of God. Whoever serves is one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Can you say amen to the words of God? Amen. Be seated. Malagyan natin, Panginoon. Magandang hapon sa lahat. So, salamat sa biyaya ng Diyos na tayo nagkaroon ng gawain. Pray for me. Medyo after nung ating gawain ay hindi gumanda yung aking pakiramdam. At para akong ina-allergy. So, medyo groggy bigla yung pakiramdam ko at clogged yung ilong. Tapos medyo para ako nilalagnat. Pero ngayon pa man ay hindi mo ipigilan ang paggawa at pagkilos ng Diyos sa mga sandaling ito. So I hope everyone would understand kung medyo I would muna alalay lang. Pero naniniwala ako ng lubos na ang Diyos hindi siya malilimitahan sa kanyang paggawa, sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Okay, so before we would go on sa ating pag-uusap, so I would like to remind everyone, so sa next Sunday ay wala tayong gawain, and actually I would like to announce then after ng ating tawag dito, ng ating full day service this June 21. So sa 28 ay wala rin muna tayong gawain sa Sunday. So may mga gawain tayo ng Friday, pero this after ng Sunday, or so 2 weeks from now, na Sunday, wala muna tayong gawain. And sa July 4 ay mag-prepare yung mga kalalakihan again para sa ating session ng discipleship. So mag-prepare tayo at hopefully ito ay matuloy ng August 4. Also, so una na magpapaalam sa inyo, baka by last, or hindi baka, so naipaalam na namin kay Pastor. So around last week ng August, ay pupunta kami ng Cebu. At wala ako ng Friday and starting Friday ng last week ng August, ay wala ako at si Gideon, si Kailas, wala kami. At kami pupunta ng Cebu at ang pinaka main goal ay makabisita kila Pastor pangalan ng tsuhing na nakalimutan ko sa Kalatitaume, at nag-slip sa utak ko ng pangalan. Okay, so alam niyo na yan. Sa Kalatitaume, punta kami kila Taume. Ayun, Pastor Abraham. Okay. So, punta kami doon, makikibisita, makikigalak sa mga gawain nila. At, so, yun. Sa Friday, isang Sunday ay hindi kami makakapunta, hindi ako makakapag-preach sa inyo, hindi ako makakapag-serve. Pero I know naman na ang inyong kagalakan or kagalakan ng bawat isa, hindi na magbabago kung kahit naman nasaan ako. So sana naman ay patuloy tayong sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. Okay, so babalik naman ako, kay Magalala. Hindi ako doon magsistay. Makaisipin nyo, doon ako mangangaral. So babalik ako, don't worry. At however, not very far from the idea ay pag-uusapan na sa mga sandaling ito. Hindi malayo sa ganong idea. Pero before that, I am really glad din na magkaroon ng opportunity na ganito. Alam nyo, mga youths, one reason kung bakit before ay hindi ako hindi ako makapunta sa mga iba't ibang mga lugar or mga provinces, mga gawain. It's because iniisip ko yung mga kayo, yung mga mag-handle sa gawain. At
ngayon na meron na kayong meron tayong Kuya Sam, nandiyan si Brother Sam, nandiyan ilang mga brothers na kaya naman mag-handle ng gawain, ay at least na-enjoy ko naman na makapunta rin naman sa ibang mga lugar. At hindi naman ako doon talaga para magbabakasyon lang, although sama na rin yun. Ang pinaka-main na gladness namin ay makapunta doon, makabisita sa gawain, maka-experience ng gawain doon. So, nainiwala ako ng lubos na ang Diyos ang siya magpapala sa mga araw na yon, sa mga gawain na darating doon. So, I don't know kung anong mga setup doon, pero I would want din, I'm glad din na makatulong din doon, makausap yung mga kabataan. So, I'm really glad kung may mga youth services doon, usap sila, maki-join. Kahit hindi na mga aral, maki-join lang, maki-partake para ma-experience naman natin yung ibang mga gawain na hindi lamang dito sa Bulihan, or hindi lamang sa Luzon, even sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. So, sama niyo sa prayer at hopefully this last week ng August ay mag-come to pass itong mga bagay na ito. So, sa mga gusto sumama, sige, mag-book kayo. Hindi ko kayo lilibre. Kung gusto sumama ay go on. At siguro next time, like I have announced last time, merong mga invitations, particularly kay Pastor Eli, this coming October sa Samar. Lord willing din naman makapunta rin dun sa gawain. Pero kung gusto ninyo na makapunta ng Samar at maka-join sa fellowship doon sa Samar, maka-join sa anniversary, ay mag-ipon tayo, mag-prepare tayo. Okay? So, ihanda ninyo yung inyong mga pera kung gusto ninyo talagang maka-join. Again, wala namang problema talaga, wala namang problema yung sasakyan, kaya nang gawa niya ng paraan. However, syempre, kinakailangan ng budget doon. Okay? Kinakailangan na meron tayong maiipon, meron tayong may tatabi, para meron tayong expenses. Right? So, if anyone is interested, meron pa naman tayong August, September. So, may almost 3 months pa nga actually. So, may almost 3 months pa tayo para mag-prepare. Kung gusto nyo makapunta sa gawain sa summer ng October, I would open it sa everyone, sa lahat ng mga interested. At kung mag-express kayo ng interest, ay sabihan nyo lang ako or si Sam para kami mag-inform kay pastors, mga elders, at magsimula na kayo mag-ipon. Okay? Magsimula na kayo magtipid, magsimula na kayo mag-ipon, at gagawa ng paraan niya sa biyaya ng ating Panginoon. Okay? So Lord willing, makapunta tayo doon sa Samar, makisaya, makigalak sa anniversary doon. Alright. Sabi ko nga, not far off sa ganong idea. Gusto kong pag-usapan natin for the meantime, bago tayo bumalik sa ating series, Lord willing, sa Friday, babalik na tayo sa ating pinag-uusapan about sa mga sulat ni Pablo. I want us to talk about sa isang kaisipan na pinamagatan kong desire to serve. Isang desire or isang malalim na kagustuhan na maglingkod. Okay? So binasa natin doon kanina sa verse natin, lahat tayo tumanggap ng gift. Lahat tayo mayroong mga kanya-kanyang sukat at least one gift ay tinaglay ng bawat isa sa atin. Katulad ng mga sinabi ko sa nakaraan na walang Kristiyano or walang kabataan na walang gift. Okay? Lahat kayo meron. Ngayon nga lang, or hindi kayo nga lang, kundi katulad ng nababasa sa Bible, lahat ay may kanya-kanyang sukat. And at the same time, hindi lahat ay, exercise na agad yung gift na meron sila. Kung minsan, it takes time, it takes training pa, it takes
prayer, it takes days, months, years para yung kanilang gift ay mag-come to be or mangyari or ma-utilize nila. Okay? Hindi porket na ikaw ay merong gift ng pangangaral, ilan sa mga kalalakihan dito, perhaps may mga gift na mangaral, it doesn't mean na ikaw ay aagaw ng time, aagaw ng mga attention sa mga nangaral na or sa mga nakaschedule na mangaral. Same goes with MC, song leader, even sa mga tutugtog, even sa mga kababaihan, di ba? Kapag meron tayong mga administration work na ikaw ay may gift or may talent, hindi nangangahulugan na ikaw ay puposisyon agad or puposisyon mong yung sarili doon sa gift na yon or sa talent na yon or sa ministry na yon. Okay? It takes time. It takes training. It takes growing pa sa pananampalataya. So as apart sa mga skills and talents na kinakailangan ma-improve, pinaka higit sa lahat na ang ating mga spiritual ay lumago at tumibay muna. Okay? So, however, actually kung mapapansin ninyo, or I don't know, napansin ninyo, marami na tayo. Diba? Marami tayo. At yung bilang natin ay although hindi ko iuwi sa akin yung kapurihan, sa Diyos lang mauwi ang kapurihan, ano? Pero yung bilang natin marami. At yung bilang na yan ay naniniwala ako na dapat tumbasan ng Diyos or gagawin ng Diyos na tutumbasan niya yung mga workers din dapat. What I mean is, dapat ang expectation kapag maraming bilang, maraming kayang mag-work for the kingdom of God. Or sa mga ministry, sa mga katungkulan. But sadly, minsan nakakalungkot, kahit na marami tayo, yung mga nag-work for the ministries ay kulang. Okay? Kulang. Hindi ko naman to binibilang sa kanino man or sa sino man, kundi yun yung reality. And even si Jesus at his time, ay nag-express siya ng ganitong kalungkutan or ng ganitong concern. Kung babasahin natin yung Matthew chapter 9, okay, basahin natin. Matthew chapter 9, verse 37, ang sabi doon, then he said to his disciples, 9:37 ng Matthew, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. The idea is this, no? Maraming mga, sabi ni Jesus, maraming mga kinakailangang anihin na. Okay, yung harvest, what that means ay maraming mga kaluluwa na willing nang tumanggap ng salita ng Diyos. Or or ready na sila ma-harvest. Or sabihin, pumasok sa kaharian ng Diyos. But, ang mga laborers ay kaunti. Kumbaga nga sa pagkaka-analogy ni Jesus, maraming mga kaluluwang gusto nang tumanggap sa Diyos. It's plentiful, napakarami niyan. Pero yung mga workers or yung mga ministers na nagpa-partake ng kanilang mga ministry ay kukunti. We can broaden up a little bit, no? Maraming mga kakulangan sa ministry. Maraming mga kinakailangan mapunan. Okay? Doesn't mean only yung mga pangaral or yung mga mangaral. But it also means ministry within the church, maraming mga kinakailangan mapunan. So all the time, dahil nga ang kaharian ng Diyos, ano, bagaman we refer to ourselves na talagang kokonti, di ba? Diba, pinili ng Diyos, marami ang tinawag pero kokonti ang pinili, di ba? However, dahil nga ang goal natin ay para i-reach out yung ebanghelyo, so may mga tinatawag ang Diyos, may mga bagong tinatawag ang Diyos.
So, while kakaunti siya in general, pero dumadami yon. Dumadami yung mga nasa kingdom ng Diyos, nasa church. Okay? Kapag ang goal natin ay mangaral, magsalita, or tawagin ng mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Diyos, ang katumbas nun, dadami yung mga tao sa church. Naintindihan nyo? No? Dadami yung mga tao sa church at yung mga pangailangan na kinakailangan punan ng nasa isang or nasa church at ng mga ministry sa church, lalong dumadami. Okay? Dumadami yung mga kinakailangan punan. Kapag dumadami yung mga tao sa church, mas maraming mga ministries yung kinakailangan mapunan. Mas maraming mga brothers or sisters dapat na kayang mag-follow up. Mas maraming mga brothers or sisters dapat na kayang mag-spread ng salita ng Diyos sa labas. Okay? So kapag dumadami yung bilang sa church, mas marami din yung naging dapat available para sa ministry. Naintindihan nyo? Kapag dumadami yung mga tao sa church, dumadami yung mga needs, dumadami din dapat yung mga available for the church. Okay? Dahil sabi ko nga, lahat tayo may gifts, lahat tayo merong roles within the church na kinakailangan mong mapunan. Pero darating pa yung time na yon. Hindi pa, not always instantly or immediately. But gusto kong makita ninyo, mga kabataan, na yung mga needs, hindi tayo lalayo, no? Within the youth ministry ay kinakailangan mapunan. Mga kalalakihan, mga kababaihan, kinakailangan nating mapunan yung mga pangailangan within the ministry. At gusto kong makita ninyo ito para ma-build up sa atin yung desire, yung kagalhakan, yung deep wanting or longing na makatulong for the ministries na kinakailangan mapunan for the church. Dahil kinakailangan natin yan, katulad sa panahon ni Jesus, the harvest is many, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Uunti lang yung pwedeng mag-work. So, ganun din sa problem natin ngayon. Ang daming mga kaluluwa, ang daming mga pwedeng gawin, dapat gawin, pero uunti yung mga nagagamit para sa mga ministries. Uunti yung mga roles within the church na supposed to be marami dapat ang kinakailangan mapunan or gawin. Kuha niyo idea? So, even the youth ministry, bagaman, by the grace of God, kung may makita kayo mga issues or concerns, napaka-minimal, no? Unti lang. At may mga bagay na kaya mapunan ng sino man, ng mga brothers or mga sisters na naka-assign for a specific role. So, hindi naman tayo ganun kalaki. But, I do believe na there are still a lot of ministries na kinakailangan mapunan at kinakailangan natin maging available para doon. Kinakailangan natin maging available para gamitin ng Diyos sa kanyang kalooban. Sa mga kalakihan, di ba? Kinakailangan natin maging available for use ng Diyos. So marami na kayong, or rather, nakita nyo si Brother Mark na nag-MC sa atin kanina na bagaman he is willing naman to be used by God, pero may pamilya na siya. At actually, Brother Mark, kakwento ko lang, ano? So actually, si Brother Mark, nag-express na rin siya ng concerns talaga na in-express niya yung concerns na he has a family to focus on. At yun din naman yung sinabi ko sa kanya. He has a family to focus on, yung kanyang asawa, yung kanyang anak, na supposed to be malalaanan niya ng oras. Na hindi ko naman sinasabi, inaagaw ng ministry sa kanya yung oras na yun. But, I would say na dapat merong mga kalalakihan na mas more available na pwedeng gamitin natin sa mga ministries na ito. Do you get where I'm going, mga kabataan?
So, kayo, ilang kayo dyan, mga brothers, marami. God wants na tayo ay gamitin ng Diyos. God wants us, tayong lahat, na maging available. Hindi lang mga kalalakihan, kundi mga kababaihan din. Na maging available tayo for use by God. Dahil maraming mga pangailangan for the church. Hindi lang naman sa youth ministry, even sa General Assembly, there are still lots of ministries na kinakailangan mapunan. And sadly, pwede natin sabihin na ganito, no? Sadly, kung minsan dumarating tayo sa point na matured na tayo or tumatanda na tayo and supposed to be, nalalagay na tayo sa mga positions na malalaking roles. But, bakit hindi tayo nalalagay doon? It's because of ourselves na rin. May mga bagay pa na dapat i-correct sa atin. Right? At hindi naman tayo magmamalaki sa sino man, even sa mga ministry workers, hindi tayo magmamalaki na tayo ay wala ng bagay na i-correct sa atin kaya tayo nasa ministry. That is not true. But the point is, yung mga basics na supposed to be na dapat natin kayang gawin para maging available tayo for use by God, sometimes, hindi tayo na-meet pa. But it's all right. Dahil lahat tayo tinuturuan pa ng ating Diyos. Pero gusto ko ipakita sa inyo itong concern, itong problem na ito. Hindi lang naman sa BSEM, kundi on the general COTF, hindi lamang doon. Actually, even sa buong bride ni Kristo, malaki ang pangailangan ng buong church. Okay? We are in dire need of those who would serve. Pero hindi marami ang available. Hindi marami ang available. Katulad sa panahon ni Jesus, ang harvest ay plentiful, but the laborers are few. And actually, kaya nga tayo tinuturuan, tinitrain, di ba? Mayroon tayong mga sessions, mga brothers, and sometimes I give time sa inyo mga sisters para maturuan. It's because meron tayong mga functions na kinakailangan gampanan within the church. Kinakailangan tayo may saayos, maturuan, makorek, para makapag-function tayo ng maayos sa katawan ni Kristo. At gusto ko na magkaroon tayo lahat ng ministerial concern. Dahil lahat tayo ay parte nito. Parte tayo ng ministry ng Diyos. Parte tayo ng kaharian ng Diyos. At lahat tayo dapat magkaroon ng desire na may paglingkod ang ating buhay, may paglingkod ang ating mga sarili para sa kaharian ng Diyos. Katulad ng sa panahon ni Isaiah, di ba? Remember Isaiah chapter 6? How does the story goes? Si Isaiah ay nagkaroon siya ng vision, nakita niya ang Diyos. Or angel of God, I mean. So nakita niya yung angel of God, doon sa vision, na-mix ko. Nakita niya ang Diyos doon sa vision, sabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat na makita ka dahil meron akong maruming labi. At ang sabi doon, dumating yung angel of God, may daladalang coal, at ito'y inilagay sa kanyang labi para ang kanyang labi ay totally malinis sa kanyang karumihan ng labi. Okay? At after nun, inexpress ng Diyos. Sa verse 7, sabi doon, malinis siya, nahugasan siya. Sa verse 8, sabi doon, inexpress ng Diyos, there is a concern. Whom shall I send? And who will go for us? At ang sabi ni Isaiah, here I am, send me. Here I am, send me. How does the song goes? Diba? Sabi doon sa isang awit ng mga bata, here I am, send me, I am available. At nung si Isaiah, nakita niya na siya ay marami pang kahinaan, marumi ang kanyang labi, marumi ang kanyang buhay, nagpalinis siya sa Diyos. Sa madaling salita, He made Himself available for use. Nakita niyo? So, totoo na marami tayong mga kahinaan, mga kulangan. But, Isaiah wants to be used.
Gusto niya magamit siya ng Diyos. Gusto niyang may bigay ang kanyang buhay sa Diyos. So what does he do? Nagpalinis siya sa Diyos. Nagpaturo siya sa Diyos. So those people na willing magpakorek, willing magpaturo, willing magpasaayos, those are the people na gagamitin ng Diyos. It doesn't mean kinakailangan perpekto ka para mangaral ka. It doesn't need to be na perpekto ka para mag-manage ka ng pera, or it doesn't need to be na perpekto ka para magturo sa mga children. What God wants is for you to be able to be taught, or matuturuan ka. Nagpapaturo ka sa Diyos. Dahil kung hindi tayo nagpapaturo, ma-pride tayo sa ating mga sarili, I know what I'm doing, then hindi makakagawa ang Diyos yung buhay. So lahat tayo tinitrain, tinuturuan para makapag-function tayo ng maayos sa katawan ni Kristo. Kaya now, sa mga sandaling ito, I want to ask you, sino dito ang nais or merong desire na gamitin siya ng Diyos sa ministry? Kinakailangan natin magkaroon ng desire na yon. Kasi, I would say, kung ikaw kabahagi ng katawan ni Kristo, I would say, whether you like it or not, dahil ikaw ay part of the body of Christ, you have a function to roll. You have a role to work on. Or bisabihin, meron kang kinakailangang gawin, gampanin. Kung ikaw ay parte ng katawan ni Kristo, whether you like it or not, meron kang kinakailangang gawin bilang parte ng katawan ni Kristo. Okay? Unless, ayaw nyo maging parte ng katawan ni Kristo, dahil wala namang sapilitan. Pero kung kayo ay naniniwala na parte kayo ng katawan ni Kristo, then ito ay requirement. Dahil lahat ng parte ng katawan ay merong function, and so are we. Lahat tayo merong mga kinakailangang gampanan. Dahil wala namang ibang gagamitin ng Diyos, kundi kayo lang, tayo lang. At sa youth ministry, walang ibang gagamitin ng Diyos, kundi tayo-tayo. Okay? So sa mga kalalakihan, walang ibang gagamitin ng Diyos sa mga pag-MC, sa pangarap, kundi kayo-kayo lang din. At kung dumating yung point na, I have to go and do what God wants me to do, then sino ba gagamitin? Kayo-kayo lang, tayo-tayo lang. Okay? Dahil lahat tayo ay meron tayong mga pagkatawag na nagsimula tayo sa ganito, sabi natin level 1, and then it goes up. It goes up from there. At lahat tayo kinakailangan mag-move according sa kalooban ng Diyos. So we are not to be stuck on a level or on a position or on a part na hindi nais ng Diyos para sa iyo na manatili ka doon for life. Okay? Hindi ako youth leader for life. Baka isipin ninyo, ako yung youth leader hanggang mag-40 ako. Parang awa nyo naman. Okay? Pag 40 na ako, pwede bang paupuin nyo na lang ako? Well, so, you see what I'm getting at? Ibig sabihin, dating yung panahon na kayo-kayo naman, yung mga ate ninyo na nag-serve ngayon sa ministry, darating yung panahon na meron silang mga focus na sa buhay na kinakailangan nilang gampanan. Okay? If, hindi lamang basta asawa, kundi meron silang mga ministries within the General Assembly ng church na they must focus on. Okay? Sa mga kalalakihan ay gayon din. So, what I'm getting at is that sa inyo na mga kabataan, sa inyo na mga nagpapasimula pa lamang, sa bawat isa sa atin, kinakailangan natin magkaroon ng desire na tumulong at magamit sa ministry ng Diyos. Kinakailangan natin magkaroon ng desire na tumulong. I remember a song na, actually dun sa binasa natin kanina sa Matthew, no? Merong isang song na title niya is, My house is full, but my field is empty. Sabi doon sa awit, sa bahay ng Diyos, merong peace, may contentment. So sa bahay ng Diyos ay nandun yung mga pagpapala. At nandito tayo ngayon sa bahay ng Diyos, di ba? May pagpapala, may enjoyment, masaya tayo, di ba? Masaya tayo na merong mga gawain, si Kuya Tim nag-share, si Kuya Sam nag-MC, masaya tayo.
At na-enjoy natin yung mga pagpapala sa mga gawain. Na-enjoy nyo ba, mga kabataan? Na-enjoy nyo ba yung mga moments na katulad ng last Friday, di ba? Merong napupunta tayo ng gawain, nakaupo tayo. Of course, hindi ko masasabi masama yan, pero nag-enjoy tayo, nakaupo, nakikinig ng mga pangalan sa salita ng Diyos, lumalago, tumitibay tayo, uuwi tayo. Di ba? Pinabusog pa, hindi lang ng spiritual, even sa material. So, masaya yon. Pero sabi doon sa awit, masaya doon sa loob ng bahay, pero pag titignan yung bintana, yung mga talahib, o yung wheat, yung mga i-harvest, walang gumagawa. Sabi sa awit, there is peace and contentment sa loob ng bahay. Pero yung workers, where are they? Wala nang gumagawa dahil nag-e-enjoy sila sa loob ng bahay. Okay? Nag-e-enjoy sila sa loob ng bahay, nag-e-enjoy sila sa blessings ng Diyos. Pero pagdating sa labas, ang dami na dapat, parang ang thought ng awit is that marami na dapat mabahagi ng salita ng Diyos pero nag-e-enjoy sila sa loob. At wala nang masama yan, mag-enjoy tayo sa paggawa ng Diyos inside this church. Pero there are a lot of things to do, mga kabataan. Wala namang masama mag-enjoy tayo. Even yung mga ngaral, di ba? Masarap umupo. Katulad ng sinasabi ng ating elder kanina. Masarap umupo, masarap makinig. At lahat ng mga ngaral ay pwede niyong tanongin ng ganyan, mas gusto nilang umupo at makinig ng pangangaral. However, they have to work. Because sila ay tinawag ng Diyos para dito. At sasabihin ko rin sa inyo mga kabataan, you will need to work. Hindi sa lahat ng pananahon ay kayo ay nakaupo. Sa mga kalalakihan, kinakailangan nyo rin tumayo, mag-take ng leadership, mag-take ng authority, magmangaral ng salita ng Diyos. Sa mga kababaihan, you have to work, you have to move yourself. May mga kinakailangan kayong i-manage, isaayos. Hindi lang kayo laging aayusan, ano? Or lagi kayo nakaupo. Nakuha ninyo kung saan ang aking thought? Ibig sabihin, sino sa inyo ang nais or nag-desire pa na gamitin pa ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian? It doesn't mean na yung mga ate or yung mga kuya or yung mga elders, yung mga mangaral ay ayaw maglingkod dahil ito yung kanilang part, ito yung kanilang responsibility. But, tayo ay tinetrain, tinuturuan, pinagpapala ng salita ng Diyos for that same reason as well. Para kayo ay gamitin ng Diyos. Okay? Hindi kayo pinagpapala ng Diyos para lang sa wala. Hindi kayo nakakarinig ng mga pangaral, hindi kayo nakakarinig ng mga pagtuturo para lang mag-enjoy kayo. Although na-enjoy ninyo kapag gumagawa ang Diyos, di ba? Nakaka-enjoy na gumawa ang Diyos sa kanyang mga pangaral, sa kanyang mga salita. Na-enjoy ninyo pag tinuturuan kayo, sinasaayos kayo, tinutuwid kayo. But, kaya ginagawa ng Diyos yun para kayo ay gagamitin niya sometime sooner. Okay? Para kayo ay gamitin ng Diyos. So, ang mga pagtuturo, ang mga pagtutuwid, ang mga pagkukorek, ay purpose ng Diyos para kayo ay gamitin. So, sino sa inyo magkakaroon ng desire na para gamitin siya ng Diyos sa kanyang buhay? Kinakailangan natin magkaroon ng ganong desire. Kinakailangan natin magkaroon ng ganong kagalakan. Dumadami na ang tao sa bahay ng Diyos. Pero marami pa mga kaluluwa na kinakailangan abutin. So, kinakailangan natin ng mga workers for the glory of God, for the kingdom of God. Okay? Kinakailangan natin sila na magde-desire na katulad ng Isaiah, Lord, gamitin mo ako. Hindi ako perfect, Lord. Marami ang aking labi, linisan mo ako, tulungan mo ako. Hindi ako perfect, pero Lord, gusto ko na gamitin mo ako. Sino magkakaroon ng ganyang desire sa mga sandaling ito? So Isaiah was a youth nung siya ay ginamit ng Diyos. So hindi nagmamatter ang edad. What matters is what's in your heart. Kung gusto mong gamitin ka ng Diyos, then desire mo yan. So, alam natin na kinakailangan nating maglingkod. It's a known fact. Maraming mga accounts sa Bible na nagsasabi, diba? You shall love the Lord your God, you shall serve only the Lord, etc., etc.
one account na ninote ko dito is Luke chapter 4 verse 8. Sabi doon, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Alam na natin yan. Alam niyo na ba yan? Na ang gagawin natin ay maglilingkod sa Diyos. Maglilingkod tayo sa Diyos. Ang sasambahin lamang natin ay ang Diyos. Nakasulat yan, sabi ni Jesus. So ang karamihan sa inyo, even since birth, lumaki na kayo sa church, nauunawaan ninyo na ito'y kalooban ng Diyos, na kayo ay maglingkod, gumawa sa ministry. Diba? Kung mapalad kayo na meron kayong mga parents na talagang lumaki na sa church, alam ninyo kung gaano sila ka-supportive sa inyo kapag kayo naglilingkod sa church. Right? Kung gaano sila nagagalak na kayo ay nasa church, naglilingkod. At sa inyo naman na perhaps walang mga parents or guardian na naglilingkod sa church, how much of a struggle na inyong tiniis, dinanas, para kayo ay manindigan for this faith at nainiwala ko ng lubos na hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Pero, what I'm getting at is that, alam ninyo na dapat tayong maglingkod sa Diyos. You understand why, or you understand that we should serve God. At we should do His will. Diba? Pero yung tanong ay, bakit ko gugustuhin maglingkod? It's actually, mahirap sagutin. Kung tatanungin ko kayo na, sabi ba sa mga sulatan na maglingkod ka sa Diyos, sabihin mo, yes. Maglilingkod talaga tayo sa Diyos. Dapat yan. Pero, kung ang tanong ay, why should we want to serve God? Bakit kinakailangan mong magustuhan o kinakailangan mong mag-desire para maglingkod sa Diyos? It's actually a much more difficult question. Na mahirap sagutin ang tanong. Okay? Bakit natin kailangan gustuhin na maglingkod? Masarap namang umupo eh. Masarap namang makinig. Masarap namang mag-relax. It's not a straightforward answer. Bakit gugustuhin mo na mag-strive or mag-struggle? Hindi naman tayo pinipilit na maglingkod. Hindi tayo pinipilit na mag-position natin mga sarili sa mga roles sa ministry. At marahil lang iba't ibang mga tao, iba't ibang motivations, iba't ibang mga gusto nila. Pero, isang bagay na malinaw mga kabataan ay, ang isang kabataan ng merong relationship with God, siya ay maglilingkod. Kapag ang isang kabataan ay kilala niya ang Diyos, siya ay maglilingkod. Kapag tayo, kilala natin ang ating Diyos, kilala niyo siya sa inyong buhay, ang isang kabataan na nakakilala sa Diyos ay siya ay maglilingkod sa Diyos. Okay? Kapag hindi mo natin kilala ang Diyos, what's it to me? Or ibig sabihin, anong meron sa akin? Bakit ko paglilingkuran ng Diyos? Hindi ko naman siya kilala eh. Pero kapag ikaw ay kinakakilala sa Diyos, kapag ikaw ay merong relationship with God, you will understand why. You will understand na ang Diyos, ginawa niya ang lahat para sa iyo. And then you will serve. Because sabi doon sa Banal na Kasulatan, hindi tayo iibig sa Kanya dahil siya ang unang mibig sa atin. Okay? At alam natin sa Banal na Kasulatan, si Jesus, nung siya'y pumarito, siya ay servant. Jesus was a servant. Nung siya'y pumarito sa lupa, ang kanyang role, ang kanyang ginagampanan is a servant. Servant of His Father. Okay? Ang role ni Jesus ay, maraming mga talata, pupunta natin later on, ang role niya ay hindi para siya yung paglingkuran, kundi para maglingkod sa lahat. Okay? Walang ibang nais ang Diyos, kundi tayo ay maging katulad niya. Maging katulad ni Jesus Christ nung paano siya lumakad sa lupa. Jesus Christ doesn't want us to be big and mighty or highly. Ang nais niya maging tulad niya tayo. Maging katulad ni Kristo. Romans chapter 8, gusto kong basahin natin.
Sabi sa verse 29, "For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brethren. And those who He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified." So nais ng ating Diyos ay maging tulad tayo niyan. Nilinis tayo, hinugasan tayo, pinatawad tayo, ginlorify tayo, para makonform tayo to the image of His Son. Maging tulad tayo sa larawan ng ating Panginoong Kristo, Jesus. Kaya nga may pagtuturo ng kabanalan eh. Kaya nga may mga pagtuturo ng kaayusan, may pagtuturo na ganito gawin natin, dahil ito yung kung paano ginagawa ng Jesus Christ. That is because nais ng Diyos na maging tulad tayo niya. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, di ba? Ang sabi doon, kapag tayo nakatingin kay Kristo, from glory to glory, we are being transformed into the same image. Walang ibang goal ang isang Kristiyano kundi maging katulad ni Kristo. Kapag ikaw ay Christian, okay, you're a follower of Christ, ang goal ng isang follower ay maging tulad ng kanyang master. At yung ating Panginoong Kristo Jesus, nung siya pumarito sa lupa, siya ay isang alipin. Siya ay nag-serve. Okay? Siya ay nag-serve. At tayo din dapat ay gayon. Naunawaan ninyo mga kabataan? Tayo rin dapat ay maging ganon. Ang ginawa ni Jesus, siya ay naglingkod para sa lahat, sa marami. Sabi sa Matthew chapter 20, verse 28, siya ay pumarito not to be served, but to serve. At ibinigay niya ang kanyang buhay ransom for many. Ang purpose niya, ang purpose ni Jesus kung bakit siya nandito sa lupa ay para maglingkod sa Diyos. So yun yung ating gagayahan. Nakuha ninyo? Yun yung ating buhay. Yun yung dapat nating isabuhay. Kung paano si Jesus naglingkod sa Diyos. Kung paano siya nabuhay na lumakad siya sa lupang ito na walang kapitasan, walang karumihan, lalakad tayo na tulad niya. At sa pamamagitan niya, tayo ay tinatawad, nilinis, sinugasan, so let us walk like Jesus. At ang ginawa ni Jesus, naglingkod siya. At dapat natin gawin din ngayon. So should we, mga kapatid. John chapter 13. I will read a couple of verses. Sabi sa John chapter 13, verse 12, "When he had washed their feet and put on his outer garments," so ito yung panahon ng feet washing, "and resumed his place, he said to them, 'Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you also should do just as I have done to you." Okay? Ito yung ginawa ni Jesus. Hindi porket tayo ay tinawag na, di ba, narinig natin kanina, hindi porket tayo tinawag na anak ng Diyos, hindi tayo alipin, kasi yung alipin ay aalis kapag pinagsabihan, yung anak ay mananatili, tayo ay anak ng Diyos. However, yung ating roles, or ating pagganap sa bahay, sa kaharian ng Diyos, kinakailangan natin maglingkod, mag-serve, kinakailangan natin mag-function. Hindi tayo mga anak na tamad, or mga anak na batugan, na sa bahay lang, na walang ginagawa. Bilang mga anak ni Kristo Jesus, or anak ng Diyos, kinakailangan nating mabuhay katulad ni Kristo Jesus. Maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para maglingkod sa Diyos. Nakuha ninyo, mga kabataan? Maglilingkod tayo dahil yun yung ginawa ni Jesus. At yun yung nais ni Jesus na gawin din natin. Maraming mga motivations na pwedeng gawin or pwedeng pagkuhanan para ang isang tao ay maglingkod sa Diyos.
Sadly, ginagamit ito sa sanglibutan, di ba? Maraming mga motivation sila. Kaya sila nagiging musician, kaya sila nagiging preachers dahil sa pera. Ano? Ilan sa mga sanlibutan or ilan sa mga denominations, sinasahuran yung mga mangangaral, sinasahuran yung mga musicians, yung mga administrators dahil sa kanilang skills. Dito, or what we believe in is that hindi kinakailangan sahuran. Ito ay charitable work. Libre ito. Okay, wala tong bayad. Walang binabayaran na sino man dito para gawin ito. But, ito ay nagbunga sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig para maglingkod. At ito yung nais ng Diyos na gawin natin. Okay, sabi rin sa Bible, huwag niyong ibenta yung libreng salita na binigay sa inyo. Hindi dapat tayo naging peddlers nito, peddlers of the word. At, yun nga, yung motivation nila, pera, pero maraming mga binigay ang Diyos sa motivations para tayo ay maglingkod. Una, pinatawad ka niya. Ikaw ay niligtas ng Diyos. Niligtas ka niya sa kasalanan, niligtas ka niya sa karumihan. Ikaw ay nilinis ng Diyos, hinugasan ng Diyos. Tumanggap tayo ng kaharian, sabi sa Hebrews chapter 12, I think, tumanggap tayo ng kaharian na hindi na maagaw pa o shaken pa. So, sabi doon, let us offer unto God an acceptable worship. I think Hebrews chapter 12, verse 28 yun. So, sabi doon, tumanggap tayo ng kaharian na hindi ma-shake pa. So, let us offer Him a worship with reverence and with awe. Maraming siyang ginawa. Nilinis niya tayo, hinugasan niya tayo, pinatabod niya tayo, pinagaling niya tayo sa ating mga kasalanan. Natanggap natin ang kaharian ng Diyos. Marami. So, there are a lot of reasons para maglingkod sa Diyos. A lot of reasons na para ikaw, tayo, maunawaan mo, maintindihan mo na, maraming ginawa ng Diyos sa aking buhay, so I will serve Him. I will do my part para ipaglingkod sa Diyos. Isang talata na gusto kong basahin natin, 2 Corinthians chapter 9. Verse 12. Sabi doon, for the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgivings to God. What that means is that yung paglilingkod ninyo, or kung kayo ay nasa ministry na mga paglilingkod, ay hindi lamang nagsusupply sa pangangailangan ng mga banal. Okay? Yung mga musicians, nakakasupply kayo sa pangangailangan ng church para magkaroon ng atmosphere na spiritual. So, hindi lamang ganun yung pagsusupply ninyo. But, ito ay nagamit din na nag-uumapaw yung mga pagpapasalamat ng mga tao sa Diyos. Ibig sabihin, nililid ninyo yung church para mauwi sa Diyos ang pasalamat at pagkakalawalhatian. Verse 13, by their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others. So kapag nakita ka ng isang believer na naglilingkod ng tapat, ng maayos sa Diyos, despite na maraming mga kainaan, despite na maraming mga kulangan, if you give your life to God, sabi dito, they will glorify God. Sa madaling salita, nauuwi yung kaluwalhatian sa Diyos. At yun yung purpose natin, di ba? Yun yung dapat natin gawin. So you understand na nung last time, pinag-usapan natin to, hinandala natin to na yung kaluwalhatian ay dapat mauwi sa Diyos, hindi sa atin. Okay? At yung para mauwi ang kaluwalhatian sa Diyos, kinakailangan mo ipaglingkod ang buhay mo. At yung paglilingkod ng buhay mo, sabi dito, pag naglilingkod ka sa Diyos, through your service, they will glorify God. Dahil ikaw ay nagpakumbaba sa Diyos because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ. Hindi lamang basta na-supply yung needs mo, yung needs natin, kundi yung needs ng mga banal, yung needs ng church, at nalulugod dito ang Diyos. Kapag naglilingkod ka na may kagalakan, ng may pag-ibig, ito'y nakakalugod sa Diyos. So kung gusto ninyo malugod ang Diyos sa inyo, serve. Serve God. Mag-serve tayo sa mga ministries. If we would read yung upper verses, di ba, ang nais doon ng Diyos, yung mga cheerful giver, yung mga willing heart, hindi reluctant, at so, ganun din sa paglilingkod.
Walang napipilitan, walang pinipuwersa, walang hindi gusto na naglilingkod siya sa Diyos. Those who serve God out of a true heart, nalulugod ang Diyos sa Kanya. Nakuha niyo ba? Naunawaan niyo pa mga kabataan? At lahat ng pagsusumikap ng isang naglilingkod sa Diyos, God will reward it. God will reward your labor of love. Hebrews chapter 6, verse 10. Hindi ang Diyos nakaka-overlook sa iyong paggawa. I-reward niya yan. I-reward niya ang paggawa mo sa ministry ng Diyos. Now, so bago ako tuloy magtapos, ang may bibigay lamang natin na paglilingkod, or we can only give, or we can only serve to God, or we can only give what we have already received. Okay? Wala tayo dito nag-gain na kung anumang bagay. Sabi sa Bible, Philippians, sabi doon, for it is God who works in you both to will and to do good for His pleasure. Okay? Yung pag-isip ng mabuti, yung paggawa ng mabuti, hindi yan galing sa iyo. It comes from God. So, we can only give kung meron tayong tinanggap. Sabi ko nga sa mga kalalakihan last time, para tayo maging effective na mga ngaral or preachers, kinakailangan mo natin maging witnesses. At sa bawat isa, ganun din. Para tayo maging effective na ministry worker at tayo magamit ng Diyos for the ministry, kinakailangan natin maging witnesses ng gawa ng Diyos. Like I have said last Friday, ang witnesses, hindi lamang sila yung nakakita. Or hindi lamang role ng isang witness ay yung makakita, di ba? Makakita ng pangyayari, makakita ng eksena, makakita ng senaryo. But ang role ng witnesses is para sabihin yung kanya nakita. Sabihin, express yung kanyang, halimbawa, witness ka sa crime. Hindi ka matrato na witness kung hindi mo sabihin na ito yung nakita mo. No? Kapag wala kang sinabi, hindi ka naman tinatrato na witness. Nakita mo lang. Pero yung mga tinatrato na witness is those people na nakakita at sinasabi, ito yung nangyari. So, kaya sila na-treat as witnesses. And the same goes with God at sa paglilingkod sa Diyos. Kapag ikaw hindi mo naranasan ang paggawa ng Diyos, hindi ka witness. Pero kapag ikaw nakaranas ka ng paggawa ng Diyos, pero hindi mo sinasabi, hindi mo sinasalita, hindi mo pinapakita na merong ginawa ang Diyos na mabuti sa iyo, I would say as well, that kulang ka, hindi ka nagiging witness ng mga paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Kung merong ginawa ang Diyos sa iyo, kung merong ginawa ang Diyos sa atin, kung naranasan mo na mabuti siya sa iyong buhay, naranasan mo na ikay pinatawad, nilinis, sinugasan, pinagaling sa kasalanan, sa karumihan, sa karamdaman, ikaw ay pinatawad, lahat-lahat. Be a witness. Hindi lamang basta maranasan mo, kundi kinakailangan mo sabihin, salitain, ipatunayan na merong ginawa ang Diyos sa iyong buhay. Do your actions. Speak kung ano talaga natanggap mo. Okay? Kung ikaw nakatanggap ng kabutihan ng Diyos, then kinakailangan mo itong ipakita. Sabihin. Okay? Ama, tinawag tayo ng Diyos, we are called to be witnesses of God. Marami, marinig niyo yung term na yan na Jehovah's Witnesses, di ba? Hindi man sila, ang kanilang point, ano? Hindi talaga sila nakasaksi ng Jehovah or ni Jehovah or sa pagparito ng Jesus Christ, hindi sila nakakita. But, ang kanilang explanation doon ay sila'y nakaranas ng paggawa ng Diyos at yun yung kanilang binabahagi. And even more so sa tunay na bahagi, sa tunay na katawan ni Kristo. Kung kayo naniniwala na totoo ang iyong tinanggap, ibahagi ninyo na kayo ay nakatanggap ng paggawa ng Diyos. Kung naranasan ninyo na mabuti ang Diyos sa inyo, kung naranasan ninyo na pinatawad kayo ng Diyos, kung naranasan ninyo na nilinis kayo ng Diyos sa inyong mga kasalanan, karumihan, pinagaling kayo, pinalakas kayo, etc. Then, sabihin ninyo, ipakita ninyo. Naunawaan niyo mga kabataan? Pakita ninyo. Sabihin ninyo na gumawa ang Diyos sa aking buhay. Yun yung dapat natin gawin. At sa paano pa natin papakita? Sa paglilingkod sa Diyos. Kasi wala naman tayong may bibigay sa Diyos na hindi galing sa Kanya eh. Wala tayong may bibigay na
cash reward kay Jesus Christ dahil siya yung namatay para sa ating mga kasalanan. Pero kung naranasan mo yan sa'yo, Lord, salamat. Naunawaan ko na ngayon, namatay ka para sa aking kasalanan. Ang sama-sama ko, pero namatay ka para sa akin. Then, ipakita ninyo sa mga gawa, sa actions, sa paglilingkod, na tunay nga na-appreciate mo ang paggawa ng Diyos sa iyong buhay. I-testify mo, i-witness mo. Mabuti ang Diyos sa akin. So ito yung sinasabi ko sa inyo. That's it. Sa mga mangangaral, aspiring na mangangaral, yun yung doon nagsisimula yun. Anong papangaral mo? Kung ano yung naranasan mo? Even sa mga aspiring na administrators, aspiring na mga manunugtog, kung naranasan mong paggawa ng Diyos sa iyong buhay, magiging effective yung pagtugtog mo. Magiging effective yung pag-manage mo sa audio tech or visual tech. Para kayo maging effective sa paggamit sa mga ministries. Kung meron ka naranasan na paggawa ng Diyos sa iyong buhay, ginagawa mo yung best mo, yung makakaya mo sa mga ministries na inilagay sa iyo ng Diyos. Pero kung wala kang naranasan na paggawa ng Diyos sa iyong buhay, walang mag-motivate sa iyo na gawin yan. Kasi wala nang pera, wala nang sahod, kung minsan underappreciated pa. Di ba? Especially sa mga talagang tech team. Minsan underappreciated yan sila. Mga pagalitan pa kapag sumabla yung mic, pag sumabla yung audio. Pero what keeps them moving forward? It's because God has done great things sa kanilang buhay. Sa mga panunugtog, sabi ko nga, kapag kayo ay nawala sa panunugtog isang araw, whatever man yung circumstance, kung ikaw ay naka-base lang sa pagtutugtog, kung yung foundation mo is pagtutugtog lang, kapag nawala sa'yo yan, wala ka na rin. Nakuha niyo? Wala ka na rin. Kaya hindi dapat tayo mag-base lang sa pagtutugtog na dyan lang yung foundation mo. Dapat ikaw ay merong foundation sa salita ng Diyos. Okay? Kahit na gano'n ka ka-skilled, ka-talented, kapag ito ay in one way or another mawala sa'yo, at dahil dyan ka lang nakatayo, kasama ka mawawala. Kasama ka maaalis. Pero dahil ikaw meron kang tinanggap na salita ng Diyos na ako'y maglilingkod dahil mabuti ang Diyos sa akin. I am a witness of what God has done sa aking buhay. So, in one way or another, tumugtog man, nakaschedule man or hindi, in one way or another, aawit ako sa Diyos. Magpasalamat ako sa Diyos sapagkat mabuti siya sa akin. Nakuha ninyo, mga kabataan? So, that's what we need to do. Maranasan ang paggawa ng Diyos. At kung naranasan ninyo ang paggawa ng Diyos, then be a witness of what God has done. Ganun din si Pablo, no? I will skip a couple of verses na. Pero ganun din si Pablo. Nung siya ay nakita ng liwanag, sabi doon sa 1 Timothy chapter 1, nakita niya ang liwanag, dati siyang blasphemer, dati siyang accuser, dati siyang persecutor, dati siyang manlilibak ng salita ng Diyos, pero siya ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya, dahil siya nakatanggap, yun yung binabahagi niya sa inyo ngayon. So lahat tayo, even I, nakatanggap din ng biyaya ng Diyos. At yun yung binabahagi ko sa inyo ngayon. Itong biyaya ng Diyos na natanggap natin lahat. Yung Diyos na mabuti sa ating mga buhay. Yun yung akin natanggap. Yun yung natanggap ninyo. At yun yung dapat nating ipabahagi. Hindi lamang sa loob ng church, kundi sa labas. Oy, alam mo ba, friend, o BFF, o whatever, mabuti sa akin ng Diyos. Pinagaling niya ako sa karamdaman. So that's what we need to do, mga kabataan. Ang goal, ang nais ni Jesus Christ, nung siya ipapangat sa langit, ang pinaka-final commandment niya ay, sabi doon, preach the gospel. Ibahagi ninyo ang ebanghelyo. Hindi kinakailangan na preacher, mga kabataan. What God or what Jesus means there is that ibahagi ninyo, spread ninyo itong gospel na ito. Kung naranasan ninyo na mabuti ang Diyos, then say it. Alam niyo ba, mabuti ang Diyos sa akin? Pakita niyo sa inyong mga gawa, sa inyong kabanalan. Ipakita ninyo sa inyong actions na mabuti sa inyo ang Diyos. Ipakita ninyo sa inyong buhay, sa inyong pananalita, na ang Diyos ay mabuti sa inyo. And sa inyong mga attitude, sa inyong mga ugali, sa inyong mga habits. Pakita niyo na mabuti sa inyo ang Diyos. Try as much as possible na iwasan, layuan yung mamasamang mga bagay na paulit-ulit natin nagagawa. Pakita ninyo na mabuti ang Diyos sa inyo. Be a witnesses of God.
At kung naranasan mo yan, naranasan mo na mabuti ang Diyos sa iyong buhay, you have something to share. No? Maging motivation yan. Maging motivation sa atin na ibalik natin sa Diyos ang kaluwalhatian, ang pasalamat. At yung motivation na yan, yung pagiging witnesses na yan, ng paggawa ng Diyos, yan yung magiging desire natin para sa ulian ng Diyos ng papuri. Yan yung magiging desire para maglingkod. Yan yung magtutulak sa iyo. Yan yung sinasabi ni Pablo na ang pag-ibig ang pumilit sa akin kahit na mahirap, kahit na struggle, kahit na stress ako, kahit na ako ay nahihirapan. Pag-ibig ang pumipilit sa akin dahil ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Kapag na-witness mo ang paggawa ng Diyos sa iyong buhay, kapag nakita mo na, appreciate mo na, God has been good sa akin. Then, yun yung magsisilbing motivation mo sa iyong ministry. Nakakapagod, totoo. As a musician or semi-active musician, dahil hinahayaan ko na din yung mga, or minsan na-schedule ng MC, pero hinahayaan ko na din yung mga brothers natin na mag-take ng musician role. Pero at times, di ba? Be honest, mga musicians. At times, yung mga Sunday na routinely schedule natin, nakakapagod. Minsan nga nakakatamad eh. Kasi supposed to be Sunday pahinga, Sunday tulog. Saturday pahinga, Saturday tulog. Pero pupunta tayo ng church. Yung time natin, yung hours spent, even sa mga backups, yung hours spent ay supposed to be sa pahinga, sa bahay, magagawa mo yung mga tasks mo na dapat gawin, pero pupunta ka ng church. At times nakakapagod yan. Pero, magsilbing motivation sa inyo na ang Diyos ay merong ginawa sa iyong buhay. You are witnesses of what God has done sa iyong buhay. At magsilbing motivation yun. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Lumipas yung araw, yung isang linggo, hindi ako pinagkulang ng Diyos, iningatan niya ako sa pagbiyahe, sa work, sa school, o sa kanang mga bagay. So, let that be a motivation para maglingkod sa Diyos. Sa mga kabaihan, gayon din. Sa bawat isa. Kung ikaw, naranasan mo na mabuti sa iyong Diyos, kung naranasan mo kabataan na mabuti sa iyong Diyos, gamitin mo yan na desire para maglingkod sa Diyos. Gamitin mo yan na, or yan na i-cultivate mo. Lord, mabuti ka sa akin, paano kita mahusuklian? Anong gagawin ko para ibigay sa iyo ang pasalamat? So, yun yung gagamitin natin. Yun yung gagawin natin, mga kabataan. So, nawa niyo? As I close, gusto kong i-remind, the laborers are few. So, unti lang yung mga laborers. Kinakailangan ng mga tutulong sa ministry. Okay? At, of course, sa biyaya ng Diyos, kung hanggang kailan yung aking panahon sa youth ministry, ay gagawin ko. Pero, sabi ko nga, hindi naman ako for life nandito. Hindi naman ako for life ay naka-assign sa youth ministry. At just like every one of us, kinakailangan natin mag-move on to the greater heights ng ating mga ministries, ng ating mga roles. So what about yung mga ating mga mas bata? What about kayo na mga nagpapasimula sa ministry? Anong mga desires ninyo? Masaya ba kayo? Nag-enjoy ba kayo na nandito kayo, may friends? Nag-enjoy kayo na merong kausap? Nag-enjoy ba kayo sa pagpapala ng Diyos? Na-enjoy nyo ba yun, mga kabataan? So, if yes, then, enjoy nyo. Enjoy ninyo na kayo ay pinagpapala ng Diyos, pero remember this, everything happens for a reason. Tinuturuan kayo, sinasaayos, tinitrain para gamitin ng Diyos. So gusto ko rin mag-remind sa mga kalalakihan, naalala ko tuloy, sa mga kalalakihan na interested at may desire na magamit ang Diyos, yung mga discipleship ay huwag niyong skip, especially sa mga younger natin. As much as possible ay makita ko kayo nandun. Hindi yan para lang sa mga qualified na tao. Wala akong pinili na sinong brother na pupunta ng discipleship. So lahat kayo, young or old, wala mong ministry or meron, ay magpakita kayo ng support. Okay ba mga brothers? And as well sa inyo mga kababaihan, again, wala akong pinipili sa inyo kung sino man. Kung meron kayong desire, panalangin natin sa Diyos, tell it to me, tell it to Brother Sam, or kung sino man mga ate,
Yung mga ate ninyo, pwede nyo silang pagsabihan ng inyong mga desires para i-express ninyo ito yung goal mo na nais mo ipaglingkod sa Diyos. Mag-aaral ka ng violin, mag-aaral ka ng piano, mag-aaral ka ng gitara, then do it. Maganda yan. I will support you sa ganyang mga bagay. Pero like I have said, there will be a proper time para kayo magamit ng Diyos. And most importantly, huwag natin kalimutan, maging matured tayo sa salita ng Diyos. Maging matured tayo. Maging witnesses muna tayo. Maranasan muna natin ang gawa ng Diyos sa aking buhay. At kapag naranasan mong gawa ng Diyos sa iyong buhay, more than just motivations sa lupa yung magtutumulak sa iyo. Kasi, halimbawa, sa violin, di ba magandang skill na matututo ka mag-violin. Parang magandang matutunan yan, magandang matrain sa iyo yan. Diba? Especially sa mga sisters, madalas mga sisters nag-desire niyan. Maganda matuto niyan. However, sabi ko nga, kung tayo lamang ay naka-found sa ganung skill, kapag hindi tayo scheduled or kapag hindi tayo pinili ni Kuya Tim or na sino man, ma-heartbroken tayo, ma-disappoint tayo. Pero kung ikaw ay witnesses ng gawa ng Diyos, kahit na ikaw ay hindi naka-schedule, kahit na hindi ka man mapili sa violin, or kahit na masuspend ka, ang puso mo, dahil ikaw ay witness ng paggawa ng Diyos sa iyong buhay, naranasan ko paggawa ng Diyos. So meron akong desire na maglingkod in any way possible. Umawit lang ako, then I will do it. Kung masuspend man ako, pag-MC, pangangaral, then ako'y magpupuri na lang sa Diyos. Dahil yun yung ating role, mga kabataan. Witnesses ka ng paggawa ng Diyos sa iyong buhay. So wag mo hayaan na yung ministry mag-stop sa iyo. Kundi, hayaan na ang gawin natin, magkaroon tayo ng desire to serve. Again, as I have said kanina pa, maraming mga open vacancies sa trabaho, sa kaharian ng Diyos. So, sino sa inyo may desire na tumulong? May desire na magpagamit sa kaharian ng Diyos? Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong mga desires. Kung nais niyo makatulong sa gawain, I will pray for you. God will bless you sa inyong mga skills, sa mga talents, sa mga gifts na pinagkaloob sa inyong Diyos. At naniniwala ako ng lubos na when the proper time has come, kayo ay equipped na spiritually, skillfully, ay kayo equipped ng Diyos para magamit sa kanyang ministry. Purihin ang ating Panginoon. Maaari ba tayong tumayo lahat? At tayo ay magtatapos na sa ating gawain. Okay, praise God. At salamat sa biyaya ng Diyos sa mga sandaling ito. Salamat sa kanyang mga pangungusap. At I pray na itong mga pangungusap ito ng Diyos ay nagbigay sa atin ng pagtuturo, nagbigay sa atin ng reminder na lahat tayo tinawag to serve God. Okay? Ibalik natin ang kapurihan sa Diyos. Ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoon sapagkat siya'y karapat-dapat. Sabi sa ating pinaka-main verse, as each has received a gift, use it to serve one another. Use it to serve God, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Again, kabataan, meron kang gift. Kinakailangan mo muna maging witness ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay para yung gift na yan ay malaman mo, ma-recognize mo. Kung naranasan mo na mabuti sa iyong Diyos, then magpapasimula yan. Lord, mabuti ka sa akin eh. Anong pwede kong gawin para may sukli sa iyo ang kabutihan mo? Magpapasimula yan, ikaw ay magkakaroon ng mga circumstances na ikaw ay ilalagay sa ministry, magkakaroon ng circumstances na ikaw ay schedule or ilalagay dito, ilalagay ganyan. So, doon nagpapasimula yan mga kabataan. So nawa lahat tayo magkaroon ng desire na magamit ng Diyos. Kung naranasan ninyo ang kabutihan ng Diyos, then anong susukli mo sa Diyos? Ano yung gaganti mo sa ginawa ng Diyos sa buhay? Kung naranasan mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos, kung naranasan mo na ikaw ay hindi pinagkulang ng Diyos sa mga pangangailangan,
What will you do? What can I give? Sabi sa isang awit, what can I give to you, O God, for everything you have given to us? Mga kabataan, ibigay natin buong buhay sa ating Panginoon. I want us to sing that song, yung Wonderful, Magnificent God. Pwede ba sa lower key, sa B tayo? Medyo bawas na rin kasama. So, I want us to sing that song. At sa ating pagkatapos, let's give our lives sa ating Panginoon. Ibigay natin ating buong buhay, ating buong sarili. For we are called to serve God. At ang kanyang pagtawag ngayon, whom shall I going to send? Sinong ang aking susuguhin? At sino sa mga kabataan dito ngayon ang magsasabi, Lord, here I am, send me. Here I am, send me, Lord. Gamitin mo ako sa iyong nais, sa iyong plano, sa iyong kalooban. At bayaan na sa mga sandaling ito, magmusbong sa mga kalakihan, sa mga kababaihan, ang pag-ibig sa ministry. Maraming kakulangan ng ministry, hindi perfecto ang ministry. Maraming mga schedules na kung minsan mapapansin ninyo, ulit-ulit na si Kuya Sam, ulit-ulit na ako, natatayo sa inyong harapan. But, of course, we do it out of love sa ministry, sa gawain. Pero how about kayo? How about tayo lahat? Where is our desire for this ministry? Kung totoo bang inibig ninyo ang Diyos, magkakaroon kayo ng care and concern sa kanyang gawain. At sa mga sandaling ito, ang aking dalangin kayo ay simulan ng desire ng pag-ibig sa gawain natin, Panginoon. Let us sing Wonderful, Magnificent God. At tayo magtatapos. Kawali ko sa ating MC ang close. At your feet I bow. There is none like you. For all that I have found, and all I want is you. Yes. For all the wonders you do, for all that you are, what can I bring to you? I offer my heart. Let us sing. Wonderful, magnificent God. Hallelujah. I'm humbled by the life you gave. Yes. Beautiful Redeemer you are. Hallelujah. Worthy of my highest praise. Let us sing. At your feet. At your feet I bow. There is none like you, Lord Jesus. Hallelujah. There is none like you. For all that I have, for all that I have found, all I want is you, Lord. All I want is you. For all the wonders, for all the wonders you do, and all that you are. What can I bring to you, Lord? Hallelujah. What can I bring to you? I offer my heart. Let's say wonderful, wonderful, magnificent God. Yes, Lord. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer. Beautiful Redeemer you are. You're worthy of our lives. Worthy of my heart. Let's sing once again. Wonderful, magnificent God. Yes, oh God.
Wonderful, magnificent God. Lord, we're humbled by the life you gave sa amin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the life you gave. Beautiful Redeemer you are. Worthy of our lives. Worthy of my highest praise. What can I give to you, Lord? What can I give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give to you, Lord Jesus? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give to you, oh God? Hallelujah. What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? What can we give? What can we give to you, oh God? What can we give to you, oh God, for everything you have given to us? We offer our lives to you, Lord Jesus. Hallelujah. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. Lord, we offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given. We offer our lives. Offer your lives sa Diyos, mga batahan. Offer our lives to you, oh God, for everything. For the last time, we offer our lives to us. We offer our lives. We offer our lives to you, oh God, for everything you have given to us. Wonderful, magnificent God. Yes, oh God, hallelujah. I'm humbled by the life you gave. Yes, Lord. Thank you for this life, Lord. Beautiful Redeemer you are. Hallelujah. You're worthy of our highest praise. Wonderful, wonderful, magnificent God. You're worthy of our praise, Lord. Humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer. Beautiful Redeemer you are. Worthy of our highest praise. Worthy of our highest praise. Let's sing again the chorus. Hallelujah. Wonderful, magnificent. You're worthy, Lord. You're worthy, Lord. I'm humbled by the life you gave. Malahay tayo ng Diyos. Hallelujah. May God bless you sa inyong mga desires sa ministry. Hallelujah. Hallelujah. Lord, your word. For the last time, let us sing. Wonderful, magnificent God. Wonderful, Mark, God bless you. God. I'm humbled by the life you gave. Beautiful Redeemer you are. Yes, Lord. Hallelujah. Worthy of my highest praise. Hallelujah. Maaari ba nating palakpakan muli ang ating Diyos? Hallelujah. Purihin na Panginoon sa hapong ito. Pakainam ng mga paalala ng ating Panginoong Diyos. Sino ang pinagpala? Hallelujah sa hapon ito. Hallelujah sa kanyang mga salita. Salamat sa mga salita ng Diyos na nangungusap sa atin. Hallelujah na wala tayong kayang ibigay sa Panginoon, kundi ang buhay na sa Kanya rin naman nagmula. Kaya hallelujah sa hapong ito, sino ang magsasabi sa Panginoon, Lord, hallelujah, sa sukat na ibibigay mo, Panginoon, o sa sukat na ibinigay mo sa akin, ipaglilingkod ko ang aking buhay, hallelujah, para sa iyo lamang, hallelujah. And whatever it takes, Lord, sino ang magsasabing,
Lord, bagaman ako ay may mga bagay na kakulangan pa, may mga bagay na kahinaan pa, Lord, ako ay magpapatuloy sa iyong biyaya lamang. Hallelujah. At sino sa hapong ito magsasabing, hallelujah, na Lord, as for me and my house, ipaglilingkod sa iyo ang aking buhay. Na as for me, Lord, and my whole being, sa sukat na ibinigay mo sa akin, hallelujah, ipaglilingkod ko sa iyo, Panginoon, ang aking buhay. Ganyan din ba, mga kapatid, ang inyong desire ng inyong mga puso? Sa ating paglakad sa pananampalataya, hindi maiwasan ng mga bagay na pumipigil sa atin sa paglilingkod. May mga pagkukulang tayo sa ating Panginoon, pero kailanman, ang ating Diyos ay hindi nagkulang sa atin. May mga pagkakataon na pinipigilan na tayo ng kaaway, pero sino nagpapasalamat dahil merong biyaya ang Panginoon na gumagawa sa atin? Hallelujah. Sino ang kasama ko sa habang ito sa ating pagtatapos na aawit pa sa Panginoon? Hallelujah. At magpupuri pa sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung naging mabuti ang Panginoon sa inyong mga buhay, kung ang Panginoon natin pinaglilingkuran ay naging mabuti sa atin, mga kabataan, ibigay na natin na ang nararapat na paglilingkod sa ating Panginoon. At naniniwala ko lubos na kung may mga pagkulang man tayo sa ating paglilingkod, ang kamay ng Panginoon na hindi magkukulang sa atin. Siya ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Kung tayo ay nagkukulang sa karunungan sa paglilingkod, sino ang nananampalataya na ang bintana, hallelujah, ng kalangitan ay ibubukan ng Panginoon upang ipagkaloob niya ang mga makalangit na karunungan sa atin, upang ang ating mga paglilingkod na binibigyan natin sa Panginoon ay maging kalaguran din naman sa Kanya. Hallelujah. Bago tayo magtapos sa isang panalangin, tayo ay patuloy na munang umawit. Hallelujah. Hallelujah. At sino sa hapong ito ang sasamba sa ating Panginoon? Hallelujah. Ating awitin isang awit na nagsasabing, we will serve Him. Hallelujah. Sino magsasabi sa hapong ito? As for me and my house, Lord. Ang katawang ito, mga kapatid, ay tahanan din naman ng Panginoon. Kaya sino magsasabing, as for me and my house, Lord, hallelujah, we will continue to serve you. Hallelujah. Tayo mawit sa Panginoon, mga kabataan. Hallelujah. Glory. Stand here together as a family, we join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. Hallelujah. Stand together, amen, Lord. Hallelujah. As a family to serve Him forever, amen. Knowing that yes, will mother in time, we made up our mind to the heat of that day. We will join in the fight till He take us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah, hallelujah. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him. Amen, Lord. Hallelujah. Knowing nothing else
nating palakpakan nating Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh God, aming Diyos na mabuti. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na nagturo sa amin, oh God, na wala kaming kayang gawin. Wala kaming kayang ibalik sa iyo, Panginoon, kundi paglingkuran ka lamang, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita na nagtuturo sa Panginoon sa amin, sa bawat gawain, Panginoon, na dumaraan, O God. Salamat, Panginoon, dahil merong salita, hallelujah, na nagtuturo sa amin upang aming mga buhay ay hindi magamit, hallelujah, sa sanlibutan, kundi magamit, Panginoon, para sa iyong kapurihan lamang, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, salamat, Panginoon, sa iyong biyaya na kumikilos sa amin. Kung wala ang iyong biyaya, Panginoon, hindi namin kayang magpatuloy. Pero salamat, ang iyong biyaya ay laging sariwa bawat umaga. Magaman marami kaming pagkukulang, Panginoon, ang iyong biyaya, O Diyos, ay hindi nagbago sa amin. Kami mga tinawag mo, O Diyos, na hindi karapat-dapat, ay kinatagpo ng iyong biyaya. Kaya, O Diyos, anong aming kayang iganti, Panginoon, sa biyaya na yan na kumilos sa amin, kundi ang aming mga buhay lamang din, Lord. Hallelujah. Na kinatagpo ng iyong biyaya. Kaya, Panginoon, salamat, O Diyos, sa hapong ito. Salamat sa iyong tinig. Hallelujah. Salamat sa pangungusap mo, Panginoon, na hindi napigilan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon, na hindi nagbago sa amin. Pagaman kami maraming mga kabiguan, O Diyos, sa paglilingkod. Salamat, hindi nagbago ang iyong biyaya, Panginoon, sa amin. Salamat sa iyong biyaya na kumakatagpo sa aming mga pagkukulang. Salamat sa iyong biyaya, hallelujah, na nagtuturo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa hapong ito. Wala kaming, Lord, maisambit, hallelujah, sa hapong ito, kundi salamat, O Diyos, sapagkat ikaw, Lord, ay mabuti na gumawa sa amin. Hallelujah. Tunay na naranasan namin ang iyong paggawa, Panginoon. Kaya wala kaming maigagandi sa iyo, Panginoon, kundi paglingkuran ka lamang, Panginoon. Ang aming dalangin, O Diyos, sa aming paglilingkod. Hallelujah, tulungan mo kami, Panginoon. Kung kami may mga pagkukulang, Lord, hallelujah, fill us, Lord. Hallelujah, kung kami mga nagkukulang ng karunungan, O Diyos, ikaw ang nagsabi na hindi ka madamot, O Diyos. Hallelujah, hindi ka madamot na Panginoon upang ibigay ang mga makalangit na karunungan. O God, turuan mo pa kami na ginagamit mo sa Panginoon sa ministry mo, O Diyos, na huwag magtiwala sa aming mga kakayanan, huwag magtiwala sa aming mga abilidad na tinanggap dito sa lupa, kundi ang aming pagtitiwala ay isalig namin sa iyo, O Diyos. Sapagat, O Diyos, hallelujah, kami rin naman ay mahina. Wala kaming kayang ipagmalaki sa iyo. Hallelujah, sapagat ang karunungan ng tao na ikaw ang nagsabi ay kamangmangan sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, samahan mo kami, hallelujah, O God, sa aming paglilingkod sa iyong ubasan. At hayaan ang aming mga buhay, hindi lamang magamit, O Diyos, sa apat na sulok ng iyong bahay-sambahan, kundi aming mga buhay, hallelujah, ay magamit sa mga tao na nasa labas, O Diyos. Ikaw ang nagsabi, O God, hallelujah. Marami ang mga aanihin, pero kung kundi ang mga mag-aani, O God, hallelujah, sa aming paglilingkod sa bahay-sambahan, O Diyos, na tinuturuan mo pa kami, Panginoon, upang sa araw na itutulot mo na kami ay gagamitin mo sa labas, O Diyos, ang aming mga buhay, O God. Hindi pa man kami magsalita, Panginoon, ng anumang salita, ay makita na Ikaw, O Diyos, na gumawa sa amin, hallelujah, upang ang mga buhay ng iyong mga kabataan ay hindi lamang magamit sa loob ng bahay iglesia na ito, Lord, hallelujah, kundi magamit sa kanila na nangangailangan ng iyong biyaya, O Diyos, na kung paano mo kaming tinawag, Panginoon, sa pamamagitan ng mga aming mga magulang, O Diyos, sa pananampalataya, ay magamit mo rin naman, hallelujah, kung pahihintulot mo pa ang panahon, ang mga kabataan ito sa paglago nila, O God, hallelujah, ay magamit, hallelujah, upang ma-spread ang iyong mga salita sa mga tao na nangangailangan ng biyaya mo, O Diyos. Hallelujah, salamat sa hapong ito, sa iyong presensya, Panginoon, na aming naranasan. Hallelujah. At kung meron ka pa man, Lord, na nakikita ang mga bagay na mga
kakulangan, mga kasalanan sa amin. O God, hallelujah, aming hinihingi ang tawad, Panginoon, ng mga bagay nito. At hallelujah, hayaan mo, O Diyos, na sa aming pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, O God, hallelujah, ay tunay na maranasan namin ang lubos na kalakasan na mula sa iyo, O Diyos. Upang aming mga buhay, hallelujah, ay patuloy naming maipaglingkod sa iyo, O God, na may kalakasan, hallelujah, at maging pagpapala pa sa mga tao, O Diyos, sa tatawagin mo. Hallelujah, salamat, O God, sa bibig na ginamit mo sa hapon na ito, O Diyos, sa buhay ng aming kapatid, Brother Tim, O God, hallelujah, na ginagamit mo lagi sa mga kabataan at sa buong congregation, O God, hallelujah, pagpalain mo siya at hallelujah, mga manggagawa, hallelujah, na tinatayo mo sa likod ng pulpitong ito, oh God, hallelujah. Ikaw ang magbigay pa ng mga makalangit na karunungan upang makinabang iyong mga anak, hallelujah, mula sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan, hallelujah, sa hapong ito. Tunay na kaibuti mo, Panginoon, sa amin. Wala kang katulad, Panginoon, na gumagawa sa iyong mga kabataan. Hallelujah. Sa iyo lamang kami, hallelujah, nakaasa. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, Panginoon. Hallelujah. Sa mga darambang araw, hallelujah. At hayaan, Panginoon, hallelujah, ang mga buhay namin, Lord, ay maging kapurihan sa iyo, Panginoon. Tunay, hallelujah, napakabuti mo, hallelujah, sa hapong ito. At kami ay nagpapasalamat, Panginoon, hallelujah, dahil meron kang mga biyaya na binigay sa amin, hallelujah, mga kabataan mo, Diyos, sa hapong ito. Hayaan, Lord, ng mga salitang ito ay hindi lamang namin narinig, hallelujah, sa hapong ito, kundi baunin namin, Panginoon, upang may apply, hallelujah, ma-remind kami sa mga panahon, hallelujah, sa mga darang araw, O Diyos, na aming mga buhay. Hallelujah, at lalong higit, Lord, sa pangapanahon na kami gagamitin mo, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid ng mga kabataan, O Diyos. Hallelujah. At kung may tatawagin ka pa, Panginoon, hallelujah, ikaw ang magpala, Panginoon, sa mga kaluluwa na tatawagin mo sa kalipunan ng mga kabataan. Hayaan mo, O Diyos, na mga tatawagin mo, hallelujah, ay maging kapurihan sa iyo, Panginoon. Na magamit mo sila, Panginoon, hallelujah, ng mightily and effectively, Panginoon, hallelujah, sa iba pa ng mga nangangailangan. Tunay, O Diyos, ang lahat ng kapurihan, hallelujah, ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Maaari ba natin palakpakan, mga kapatid? Ang ating Panginoon? Can we shout, praise the Lord?